Yan. So isang press lang, automatic naman siyang nagbubukas. Yan. Tapos itong pangalawa is yung sa salamin. Pagdating naman dito sa loob natin, meron tayong 12.3 inch na infotainment system paired with 3-speed hybrid transmission. Yan. So hi guys, good morning at nandito tayo ngayon sa UP Diliman kasi iba-vlog na natin itong ating MZZS na Hybrid Plus. Ang tinakbo nito is 1,500 na at ngayon lang ako may time na i-review itong sasakyan na to kasi siyempre inalam ko pa muna yung mga functions ng sasakyan. So yun, ngayon pa lang tayo magre-review. So introduction lang no kung bakit ito yung binili ko kasi nagandahan ako sa kanyang kulay. Bukod sa kulay is ang ganda talaga ng kanyang itsura. Is yung kanyang grill. Yan, kung makikita nyo yung grill niya, napakalapad niya sa fog lamp area natin. So wala siyang fog lamp pero meron siyang butas dito, may function naman siya para magpalamig dun sa ating brake. So I'm not sure kung pampalamig talaga ng brake yan. So umpisahan natin yung labas muna. Yan. So sobrang ganda ng kanyang labas. Yan. Ikutan lang natin bago ko sabihin yung kanyang mga specs. Yan. Tapos yung likod, sobrang ganda niya talaga. Tapos yung likod niya para siyang BMW, yung mga X-series ng BMW. Parang ganun siya. Ikutan lang natin. Papakita ko lang po sa inyo bago natin simulan yung ating review para dito sa sasakyan na to. Sa dami kong tiningnan ng mga sasakyan, tumingin din ako ng BYD. Pero ito yung nanalo talaga sa panlasa ko. Yung headlight niya, ang ganda ng kanyang headlight. Meron siyang daytime running light dito. Tapos naka LED projector na rin siya. So malakas na yung kanyang ilaw. Tapos yung kanyang headlight is naka auto high beam siya, naka auto low beam siya. So yan guys, start tayo sa kanyang exterior. So meron siyang daytime running light, meron siyang LED projector headlight. Tapos yung kanyang bumper is napakaganda. So ito yung isa sa mga nagustuhan ko dito kasi napakalapad niya. 'Di ba? May kita mo. Yan yung kanyang side view look. Yan, 'di ba? Sobrang ganda. Tapos harap. Tapos ang ganda ng kanyang MG emblem, 'di ba? Tapos yung kanyang daytime running light, malakas talaga. Pagdating naman sa ating labas, 140mm na ground clearance. Tapos yung wheels natin is 215 by 50 R18 with aluminum alloy wheels. Yan, so yun yung kagandahan dyan sa natin. Tapos yung likod natin, yung trunk capacity natin is 443 liters of space. Tapos naka-disc brake na tayo, front and rear. Yan, meron siyang dito, yung parang chrome din yung sa taas. So bumagay siya, 'di ba? Tingnan nyo, sobrang bumagay siya sa kanyang pula. Yung kulay ng ating sasakyan is sobrang bumagay yung chrome na yan. Yung chrome dito sa may
ano natin sa may pintuan, tsaka yung dito sa rails natin sa taas. Okay, so yung likod, pakita ko sa inyo yung likod. Yan. So mataas siya, mataas din yung kanyang ground clearance. Tapos yung likod nga para siyang BMW na mga X-series na sasakyan. Yan. So yun lang naman ang ipakita ko sa inyo dito sa likod. Tapos yung dito sa ano pala, yung wiper niya dito sa likod, ito, tinanong ko to kung bakit walang takip. So meron pala siyang water sprinkler dyan. Tinanong ko lang yan sa ahente ko nung naiuwi ko na to, kasi bakit walang takip. So meron pala siyang labasan ng tubig. Ito yung labas natin. Tapos meron tayong fog light dito sa baba. Tapos meron tayong mga sensor, back sensor, 1, 2, 3. Yan. So yun lang naman dito sa labas. Yung dito naman sa trunk space natin, hindi pa naka power back door yung likod natin, pero dito sa likod sobrang luwag niya. Meron tayong 443 liters of space. Itong sapin niya na to, pwede mo pa tong ibaba, pwede mo siyang ibaba hanggang yung dito. So hindi ko lang siya magawa kasi may mga gamit ako. Yan. So ito nasa taas siya. So siyempre kung meron kayong mga malalaking maleta, kung magka-travel kayo, ito pwede nyo siyang slide natin. Sige nga, tanggalin ko na nga lang para makita nyo, di ba? Makita nyo yung actual. So, slide lang natin to. May dalawang payong kasi ako dito eh. Slide lang natin to sa baba. Tanggalin din natin yung payong. So, yung battery niya nandito sa likod. Yan. Yan. So, slide lang natin to dito sa baba. Yan. Oh. Yan. So, kung meron kayong mga malalaking maleta, pasok na pasok pa rin siya dito. Kasi pwede mo siyang ibaba. So yan na nga lang yung gagawin ko para mas mataas yung paglalagyan. Diba? So ilagay natin yung payong natin dito. Ito, meron akong car cover dun sa Honda City ko. Kaya yung mga shoes. Yan. So yan, medyo maganda yung kanyang design kasi maluwag yung likod. Tapos itong second row natin, pwede rin siyang ma-fold kung meron ka talagang ikakarga. Yan, fold natin. Mas lalong maluwag siya. Yan. Ganyan siya kaluwag pag na-fold natin yung second row seats natin. Diba? So, balik natin. So, pasok tayo sa loob. So, pagdating naman po sa loob, meron tayong 5-seaters. Yan. So, naka-leather seats na yung ating loob. Meron tayong center console dito. Tapos yung second row. Yan. So, 5-seater. So, papakita ko sa inyo kung gaano siya kaluwag. Ayan, papakita ko sa inyo kung gaano siya kaluwag. So itong harap, ito na yung sitting position ko. Ang height ko is 5'8". So pasok tayo. Ayan. Ganito kaluwag. Ganito kaluwag yung ating upuan. Tapos meron tayong aircon vent dito, dalawa. So ganito siya kaluwag, guys. Dito sa second row. Ang ayaw ko lang dito, wala siyang center console or armrest or cup holder. So dapat meron man lang silang nilagay, 'di ba? Kasi ito yung top of the line. So dapat meron. 'Di ba? So dagdag features din sana 'yon, yung cup holder dito, arm. Tapos yung dito niya, naka-leather na rin yung arm natin. Tapos plastic yung dito natin. Dito, naka-leather yung arm. Yan, plastic, hard plastic siya. Yung dito. Pasok tayo dito sa driver side natin. So, dito naman sa driver side natin is napakaluwag. Yan, so naka-leather yung sidings dito. Dito, naka-leather din. Dito sa ibabaw, hard plastic siya. Tapos, yung driver side natin is naka-power seats na siya. Yung sa sandalan. Tapos yung sa upuan, forward, taas, baba. Yan. Saka ang kagandahan nito, guys, sobrang luwag nung ilalim niya. Yan, oh. Pwede ka maglagay ng mga gamit dito, pwede ka magtago ng baril mo dito. 'Di ba? So napakaluwag niya. Okay, so upuan natin.
Oh, ganyan yung ano natin, loob. Yan, napaka comfortable ng kanyang leather. Tas dito naka-leather din siya. Tas dito soft touch material siya dito. Ito leather. Yan. 12.3 inch na infotainment system. Yan. So naka-ready na yan sa Apple CarPlay and Android Auto. So yung Apple CarPlay nito is hindi siya wireless, wired siya. Sa inyo itong loob. So isa sa mga nagandahan ko dito, yung nagustuhan ko dito is yung kanyang mga aircon vent niya. Meron siyang parang silver or gray na vents dito. Yan, ang ganda, 'di ba? Tapos meron tayong patungan dito, tapos may patungan din tayo dito. Ito yung wala sa Montero ko, yung patungan ng cellphone. Tapos dito yung mga lock unlock natin. Tapos yung pang-adjust ng side mirror natin. Tapos yung sa level ng headlight. So ang kagandahan naman nito guys, meron siyang auto high beam and low beam. Tapos yung digital gauge display natin. Maraming functions to guys. Tapos yung steering wheel natin, naka leather wrap na rin. Tapos perforated leather yung dito. Tapos yung dito yung makinis na leather. Yan. So medyo madulas lang tong part na to, itong makinis na texture ng leather. Dito medyo okay naman kasi ano siya, perforated siya. Yan, tapos nandito yung mga controls natin. Ito yung controls natin sa cruise control, yan. Tapos pag ito sa 360 camera. Tapos dito naman sa gitna, meron tayong USB-A, tapos meron tayong lighter dito. Yan. Tapos meron tayong Type-C na charger. Sa infotainment system naman natin, meron tayong 12.3 inch HD touchscreen. Napakaganda nitong ano na to, itong screen na to kasi akala mo naka-iPad ka, 'di ba? So meron na siyang navigation, yung mga Bluetooth natin. Tapos yung aircon controls natin is nandito. Nandito lahat, pati yung mga MG Pilot natin. Pero yung controls natin pwede naman ma-set dito. Yan. So meron siyang on-off ng ano dito, ng aircon. Pwede tayo mag-on off dito. Yan, off. Tas on. Yan. So medyo ano lang siya, pag bagong gamit ka lang sa sasakyan na to, medyo maninibago ka. Pero masasanay ka rin. Nandito yung hazard, home, yan. Tapos yung volume down ng music natin, volume up. Tapos yung mga controls natin ng sasakyan, yan, ito yung napaka-importante. Kasi meron tayo ditong MG Pilot. So sa mga features naman nito, ang kagandahan naman sa sasakyan na to is ano talaga, equipped na siya ng mga features ng mga matataas na sasakyan ngayon. Okay? Sa camera system naman natin dito, meron tayong 360 degree cameras. Tapos yung dito, meron na rin tayong charging port dito sa taas para kung maglagay tayo ng dashcam natin, is direct na tayo mag-charge dyan. So hindi na tayo maglagay dito ng saksakan, tapos itatago natin dyan sa loob dito. Hindi na natin kailangan yun kasi meron na tayo dito sa taas. Yung rear view mirror natin, napakalapad. Kitang-kita yung buong likod. Tapos yung mga sakay mo sa likod, nakikita mo rin. Tapos naka-automatic na rin yung ating wiper. Naka-automatic na rin yung ating headlight. So, kusa siyang nagbubukas pag napasok ka sa tunnel or magdidilim, kusa siyang nagbubukas. Yung mga magagandang features nito is meron tayong adaptive cruise control, meron tayong intelligent high beam control, meron tayong active emergency braking. Yung features na yun, medyo nakakagulat lang pag baguhan ka sa ganong features. Pero sa Montero ko kasi, meron ng ganon. Tapos meron tayong traffic jam assist. Sobrang dami ng features nito. Sulit na rin talaga pag ito yung binili nyo, 'di ba? So meron pa siyang blind spot detection, tapos lane departure, yung lane departure warning niya, yung forward collision warning, yung rear cross traffic. Yan. So, halimbawa, nakahinto ka na, tapos bubuksan mo yung pinto mo, tapos hindi ka nakatingin doon na may parating na sasakyan, nag-a-alarm siya. Halimbawa, ganyan, binuksan mo, tapos may parating na sasakyan, nag-a-alarm siya. So, yun yung kagandahan nun, kasi syempre, safety na rin yun para hindi matamaan yung pinto mo, or hindi madisgrasya yung mga sasakyan na parating, kasi syempre, na-alert ka na kung may sasakyan na parating. So, marami kasing ganun yung bigla na lang nagbubukas ng pinto, so matatamaan mo. Yung mga ganun. So dito, ina-alert ka na kung meron mang sasakyan na parating dun sa likod mo or sa gilid mo. So yun yung kagandahan sa feature na yon. So dito, meron tayong MG Pilot, itong ACC, limited or off, pwede mo siyang i-off. Napakaraming option ito guys. Iano na lang natin sa ibang vlog natin. Yan, napakarami niyan. Lane departure assist. Sa ACC naman, ito nagbabago siya dito. So pwede siyang ma-select kung ilang sasakyan yung pagitan, 'di ba?
Tas yung intelligent, ito maganda rin to. Pag nasa highway, meron siyang front collision assist. Yan. So, i-vlog ko yung mga features na yan soon pag nagka-time uli. Tapos dito sa taas naman papakita ko sa inyo. Yung sa sun visor natin, meron siyang ilaw dito. Pag binuksan natin, nag-iilaw siya. Close. Yan. Tapos meron tayo ditong lagayan ng shade. Yan. So, dalawang side nito guys may ilaw. Yan. Pag binuksan, naka-open pala. Yan. You know. Tapos ang kagandahan dito guys, yung design ng ano dito is nakapalubog siya ng pagganon. So kahit ipo-forward ng pasahero mo dito, kung meron mang sasakay dito na 6-footer, kahit i-atras niya yan, yung tuhod niya dito hindi pa rin siya sasabit kasi pag ganon siya, palalim yung kanyang design dito. Yan o. So yung legroom nung pasahero mo dito na matangkad or ano man, hindi pa rin sasabit yung kanyang tuhod dyan. Ang napakaganda ng kanyang design, 'di ba? Controls dito, meron tayong controls dito ng ilaw pag dalawa yung bubuksan mo. Yan. Tapos yung ilaw pag nakabukas yung pinto or nakalock, pag binuksan mo yung pinto, nag-iilaw dito. Yan, tapos single ilaw, yan. Yan, dalawa, single. Tapos ito yung shade natin. Ito yung control natin sa shade. Yan. So isang press lang, automatic naman siyang nagbubukas. Yan. Tapos itong pangalawa is yung sa salamin. Yan. 'Di ba? Ang ganda. Close natin kasi silaw. So naka-smoke glass na to, guys. Ito. So pwede namang ipatint kung gustuhin. Pero yan okay naman na kasi kung maiinitan ka, isarado mo na lang yung shade. Yan. So ayun guys, overall dito sa loob, napakaganda talaga niya. Yung shifter natin, napakaganda. Meron tayong mga modes dito. Normal, Sports, Eco. Yan, so pwedeng Pero ako, lagi lang ako sa normal mode kasi yun yung... Matuli naman na kasi itong sasakyan na to eh. Tapos ito yung shifter niya. Ang kagandahan ng shifter natin, electronic na siya. Hindi mo na kailangan yung pag ganon-ganon. Ito electronic lang siya. So tapak ka lang sa brake. Isang ganun mo lang, nasa drive na siya. Tapos isang ganun mo lang, nasa reverse na siya. Tapos gagana na kaagad yung ating 360 camera. Tapos neutral, yan. Pag isang pitik lang ng ganun, dadaan siya. Pero kung diretsahin mo na ng ganun, reverse, ganun, mapupunta ka agad siya sa gear na yon. Tapos pag nag-park tayo, diretso lang ng park. Yan, pag nilagay natin sa park, automatic mag-engage yung ating electronic parking. Diba? So, pwede mo ring ima-manual release yan. Pwede mo ring yan. Diba? So, yan yung kagandahan niya. Tapos, ito yung start-stop natin. Dito sa interior natin, napakaganda talaga. Sobrang luwag. Ang ganda niyang kanyang leather. Tapos, yung nito guys, yung mga front seats nito, pwede natin siyang painitin. Halimbawa, sa panahon natin ngayon na medyo laging umuulan, pag nilalamig ka, pwede nating painitin yung ating upuan, yung sandalan at saka upuan. Okay? Tapos, sa ibang bansa, sa Australia, yung manibela niya is pwede rin siyang painitin. Kaso sa Philippine market, tinanggal nila yung features na yun. Maganda rin sana yun kasi syempre madulas yung manibela natin pag umuulan. Maganda pag napapainit din yung manibela. So sayang, tinanggal nila yung features na yun. Equip na rin siya ng mga airbag. Meron tayong airbag dito. Meron tayong airbag dyan. Tapos dito sa harap sa steering wheel natin. Tapos dito meron tayong center console, hindi nga lang ganun kalalim. Sana nilakihan man lang nila yung console. Yan, tapos yung butas niya is paslant, di ba? So sana nilakihan man lang nila ng konti. Tapos itong cup holder medyo maliit. Maliit siya. So kung mag-isa ka lang, pwede mo siyang iusad-usad ganun.
Tapos meron tayong lagay ng cellphone dito, 'di ba? Napaka safe ng cellphone natin, hindi siya magsa-slide kasi meron siyang rubberized na material dito. Pwede rin naman dito. Yan. Pero mas pabor talaga pag dito siya nakalagay. Okay? Isunod naman natin yung under the hood kasi yun yung pinaka-importante sa sasakyan na to kasi ito ay isang hybrid. So, bago sa market natin, syempre isa ako sa sumubok dahil sa ngayon, walang coding ang hybrid na mga sasakyan. Okay? So, papakita ko sa inyo yung engine bay natin. So, and guys, under the hood is meron tayong 1.5 liter NA, naturally aspirated gasoline engine, and meron tayong electric motor dito paired with 3-speed hybrid transmission. So, combined output niya is meron tayong 197 horsepower and 250 Newton meter of torque. Medyo may kalakasan din talaga yung makina nito. And ang kagandahan nito guys, hindi siya delayed. Okay? Pag tinapakan mo siya, ibibigay talaga sa'yo yung power na gusto mo. 'Di ba? So, yun yung nagustuhan ko dito kasi sobrang tipid niya sa gas. Pinakamataas na naging consumption ko dito is 25.6 km per liter sa highway. Okay, tapos dito sa mixed driving ko ng city and highway is nasa 18 to 20 km per liter. Okay, so yun yung kagandahan niya. So yung battery nito nandun sa ilalim ng upuan at meron siyang 8 years na warranty. Okay, so medyo matagal pa yon bago yan. So yun, yun yung under the hood natin. So and guys, drive na tayo pa uwi. So alam niyo naman guys, first time natin kumuha ng hybrid. So ang impression ko talaga dito, ang ganda. Sobrang komportable talaga nitong hybrid kasi once na nag-EV mode siya, sobrang tahimik talaga. Ang tahimik. Pero kahit umandar yung kanyang gasoline engine, tahimik pa rin siya. Tulad nito, papakita ko sa inyo guys. Para lang siyang charging. Naka-maintain lang siya sa 1,300 RPM, yan o. So 'di ba sa mga normal car, pag once na tinapakan natin yung ating silinyador, is magbabago yung RPM niya, 'di ba, pag ganun. So ito guys, naka-maintain lang yung kanyang RPM. So naka-maintain lang siya sa 1.3. So parang lang siya, support lang siya sa motor natin, sa electric motor natin. 'Di ba? Yan naka-maintain lang siya, tumatakbo tayo ngayon. Yan, tumaas siya nag 1.9, 2,000 RPM. So ganun lang siya, naglalaro lang siya sa ganun. Kaya sobrang tipid talaga nung mga hybrid. Sobrang tipid niya. Marirecommend ko ba ang mga hybrid cars? Yes, sobrang marirecommend ko kasi in the long run talaga, ang laki ng matipid natin. Isipin mo to, kahapon tinakbo ko siya sa Clark, Pampanga. Yung full tank ko, 1 bar lang ang nabawas. Tapos yung consumption ko is 25.6 km per liter. Sobrang tipid nun. Tapos mix na yun ng hata, 120. Minsan pinipitik ko sa 120. Tapos kadalasan below 100 na. So matipid talaga siya pag Wala, saan ka na? papunta na ako sa school. Sige, kasi malapit na mag 120. Sige. Sige. So yan, pagdating naman sa suspension nito guys, napakaganda. Yung karga ng hangin natin dito is 37 PSI kasi yun yung required ng manufacturer dito. Yun din yung nakalagay dito sa may pintuan natin, yung PSI ng gulong na ikakarga natin. Matigas yun matigas yun, pero yung suspension niya napakaganda pa rin. Hindi maingay yung ilalim, hindi ka lumalagapak, 'di ba? So sobrang ganda. Tapos yun nga, napaka-responsive nito. Pag tinapakan mo siya, walang delay. Kasi siya, electric. Mas mataas yung power ng electric nito compared dun sa kanyang gasoline engine. Sobrang happy ako sa purchase ko na to kasi yun nga, sa ngayon wala siyang coding, sobrang tipid niya sa gas. Basta marami pa akong mga positive na review dito. So next time naman, yung iba-vlog natin is ano yung mga hindi ko gusto dito at syempre ano yung mga gusto ko. Syempre mas lamang yung gusto mo kasi mas lamang yung mga gusto ko kaysa sa hindi ko gusto dito.
So yun, malalaman nyo yun soon. Gagamitin ko muna to para syempre along the way malalaman natin kung ano yung mga ayaw natin. Syempre may experience natin, saka pa natin masasabi yon kapag na-experience na natin habang ginagamit natin. So sa ngayon, gamitin ko muna para malaman natin kung ano yung mga imperfections niya, 'di ba? So, yun lang guys, hanggang dito na lang muna yung ating vlog ngayon. So, sana abangan nyo yung mga paparating na upload natin dito. So, yun guys, comment din kayo kung anong gusto nyong i-content natin dito sa MZZS Hybrid na to. Kasi, yun nga, medyo busy din ako para mabigyan ko rin ng time gawin yung request nyong content para dito. Kasi alam ko marami ring... So guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. Kasi mag 1:30 na. Magsusundo pa ako ng anak ko. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. God bless.